Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Sa mismong sandaling ito, habang nakatitig kayo sa inyong screen, maaaring nagsimula na sa loob ng inyong katawan ang isang prosesong tinatawag naming mga doktor na biolohikal na pagpapakamatay. Masyado bang masakit pakinggan? Totoo iyan. Sa mahigit 3 dekada ko bilang isang manggagamot dito sa Pilipinas, mula sa mga ospital sa Maynila hanggang sa mga medical mission sa probinsya, isa lang ang napatunayan ko. Ang labis na pagiging magalang ay nakamamatay. Kapag ang doktor ay nungiti sa inyo at sinabing ganyan talaga kapag tumatanda, nilalagdaan niya ang inyong sentensya. Hindi ko iyan gagawin sa inyo ngayon. Nandito ako para iligtas kayo sa bagay na mas kinatakutan pa ng marami kaysa sa kamatayan. Akala nyo ba sakit sa puso o kanser ang pangunahing kalaban nyo? Mali. Ang istatistika ay malinaw. Ang tunay na kaaway ng taong lagpas 60 anyos ay ang pagiging baldado. Iyon ang araw na hindi na kayo makatayo sa inidoro nang walang tulong ng inyong anak o apo. Iyon ang araw na madudulas kayo sa simpleng sahig, mababali ang inyong balakang at hindi na muling makakalabas ng bahay. Gusto nyo ba ng ganitong katapusan? Sigurado akong hindi. Ngayon din, gusto kong subukan ninyo ang isang test. Huwag ibababa ang telepono, huwag i-pause ang video. 12 segundo lang ito. Humanap kayo ng silya, yung karaniwang upuan sa kainan. Umupo ng tuwid, ilapat ang mga paa sa sahig. I-cross ang inyong mga braso sa dibdib para hindi kayo makapandaraya gamit ang kamay. Ang hamon ay simple. Tumayo at umupo ng 5 beses ng sunod-sunod. Gawin ito sa pinakamabilis na makakaya ninyo. Magsimula na ngayon. Kung inaabot kayo ng mahigit 12 segundo o kung kailangan nyong humawak sa tuhod para makatayo, may masama akong balita. Ang inyong katawan ay humihingi ng saklolo. Nasa panganib kayo ng tinatawag na sarcopenia. Ito ang pagkawala ng kalamnan na parang anay na kumakain sa pundasyon ng bahay. Inuubos nito ang lakas ninyo mula sa loob. Ngayon, ibubunyag ko kung paano ito pipigilan. Bibigyan ko kayo ng 5 konkretong solusyon na suportado ng siyensya at ng aking karanasan, mga pagkaing madaling hanapin sa palengke at mga gawi na magbabalik ng lakas sa inyong mga tuhod at linaw sa inyong isipan. Ngayon, ibubunyag ko kung paano ito pipigilan. Pero babalaan ko kayo. Ang sasabihin ko tungkol sa pagkain ay kontra sa nakasanayan niyong payo na kumain lang ng lugaw o sabaw kapag matanda na. Kung hindi nyo ito tatapusin, baka magkamali kayo ng desisyon na magbabayad ng inyong kalayaan sa pagkilos. Magpakatotoo tayo. Madalas akong matanggap ng mga pasyente sa aking klinika, mga lolo at lola na nasa edad 70 o 75. Ang reklamo nila ay high blood, hindi makatulog o sumasakit ang likod. Pero kapag pinagmamasdan ko silang pumasok sa pinto, kitang-kita ko ang tunay na problema. Hindi sila naglalakad ng maayos, sila ay humihila ng paa o nagsha-shuffle. Ang mga hakbang ay maliliit. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi nito sa akin? Ang kanilang mga kalamnan ay namamatay na. Ang sarcopenia, mula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay pagkawalan ng laman, ay traidor. Pagkatapos ng edad 40, nawawalan tayo ng humigit kumulang 1% ng kalamnan taon-taon. Sa Pilipinas, kung saan mahilig tayo sa kanin at matatamis, mas mabilis ito. Pagsapit ng edad 70, maaari nang mawala ang hanggang 40% ng inyong kalamnan. Hindi ito usapin ng pagiging maskulado para magpasikat sa Boracay. Kailangan nyo ng kalamnan para mabuhay. Ang kalamnan ay hindi lang basta makina na nagpapagalaw sa inyong mga buto. Ito ay isang higanteng organ ng endocrine system. Opo, organ ito, kasing halaga ng inyong atay o lapay. Ang inyong mga kalamnan ay naglalabas ng mga espesyal na chemical na tinatawag na myokines, na naguutos sa buong katawan na lumaban at manatiling buhay. Sinusunog ng kalamnan ang asukal, kaya protektado kayo sa diabetes. Inuubos nito ang stress hormones. Kapag lumiit ang kalamnan, ang sistemang ito ay bumabagsak. Ang asukal sa dugo ay tumataas dahil walang gagamit nito.
Ang taba ay hindi na sa ilalim ng balat na iipon, kundi sa loob ng tiyan na bumabalot sa inyong atay at puso. Ang mga ugat ay tumitigas. At ang pinakanakatakot sa lahat, ang utak ay nagsisimulang manghina. May direktang koneksyon ang lakas ng inyong binte at ang inyong memorya. Ang mahinang binte ay senyales ng mahinang utak. Napatunayan ito sa maraming pag-aaral. Kapag tumigil kayo sa aktibong pagkilos, ang daloy ng dugo sa hippocampus, ang sentro ng memorya, ay humihina. Marami sa inyo ang magsasabi ngayon, "Doc, pero gumagalaw naman ako. Nagwawalis ako sa bakuran, naglalakad papuntang tindahan, nag-aalaga ng apo." Naririnig ko iyan araw-araw. At masakit man sabihin, niloloko nyo lang ang inyong sarili. Ang paglalakad ay mainam, mas mabuti kaysa nakahiga maghapon. Pero hindi sapat ang paglalakad para pigilan ang pagkawala ng kalamnan. Bakit? Dahil sa paglalakad, ang ginagamit ng katawan ay ang tinatawag na slow-twitch muscle fibers. Ito yung mga fibers na pangmatagalan. Pero sa pagtanda, hindi ito ang unang namamatay. Ang unang namamatay ay ang fast-twitch muscle fibers, yung mga kalamnan na responsable sa lakas, sa bilis ng reaksyon, at sa kakayahang bumalanse kapag natalisod kayo sa humpak na kalsada. Kapag puro lakad lang, natutulog ang mga fibers na ito. At dahil matipid ang katawan, sasabihin nito, "Hindi naman kailangan ni Lolo ang lakas para bumuhat ng mabigat, kaya tunawin na natin ang kalamnan na iyan para makatipid sa enerhiya." Kinakain ang katawan ng sarili niya. Naalala ko ang isang pasyente ko, tawagin nating Mang Roberto, isang retiradong guro mula sa Laguna. Mahilig siya sa kanin at kape lang sa umaga. Payat siya tingnan, pero ang totoo, puro taba na ang nasa loob at wala ng kalamnan. Isang araw, natalisod lang siya sa maliit na step sa kusina. Dahil walang lakas ang binte para sumalo, bumagsak siya. Resulta, bali sa balakang. Mula sa pagiging masigla, naging bedridden siya. Sa loob ng 6 na buwan, nagkaroon siya ng pneumonia at pumanaw. Sa kabilang banda, may pasyente ako, si Aling Tessie, 78 anyos, nagbubuhat pa ng timpa at naghaharden. Kumakain siya ng isda at itlog araw-araw. Nang madulas siya, nakabalanse agad siya at hindi tuluyang natumba. Iyon ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Narito na tayo sa pinakaimportante. Ang 5 solusyon para hindi kayo matulad kay Mang Roberto. Hindi ito magic, ito ay biyolohiya. Ang una ay ang pagkain. Tanggalin na natin ang kape at pandesal mentality tuwing umaga. Ito ang pinakamalaking kasalanan ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ang almusal na puro tinapay at kape ay walang ibinibigay na proteksyon. Kailangan nyo ng mataas na kalidad na protina na mayaman sa leucine. Ang leucine ay isang amino acid na nagsisilbing foreman sa construction site ng inyong katawan. Kahit gaano karaming protina ang kainin nyo, kung walang leucine, hindi magsisimula ang pagbuo ng kalamnan. Saan ito makukuha? Sa itlog, sa gatas, sa isda at sa manok. Ang payo ko, sa bawat kain nyong agahan, tanghalian, hapunan, dapat may protina na kasing laki ng inyong palad. Kung maglugaw kayo, lagyan nyo ng 2 itlog. Kung magkanin kayo, sabayan nyo ng tokwa o isda. Huwag matakot sa karne, basta hindi prito sa lumang mantika. Ang kakulangan sa protina ay magpapabilis ng inyong pagtanda. Pangalawa, isang bagay na kinakatakutan ng marami dahil akala nila pang bodybuilder lang. Creatine. Huwag kayong matakot sa pangalan. Ang creatine ay natural na sangkap na matatagpuan sa karne, pero humihina ang produksyon nito sa katawan habang tumatanda. Ito ang baterya ng inyong mga kalamnan at utak. Nagbibigay ito ng enerhiya para sa mabilis na pagkilos na nagliligtas sa inyo sa pagkadulas. Pinapanatili din nito ang tubig sa loob ng cells, kaya hindi tuyot at kulubot ang inyong kalamnan. Ang mga bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang creatine ay napaabisa sa pagprotekta sa utak ng matatanda laban sa Alzheimer's at pagkalimot. Ito ang pinakaligtas na supplement. 3 hanggang 5 gramo lang kada araw, ihalo sa juice o tubig.
Sa loob ng isang buwan, mararamdaman nyo ang pagbabago, lakas sa pagtayo at linaw sa pag-isip. Pangatlo, ang kombinasyon ng vitamin D3 at K2. Alam kong maaraw sa Pilipinas pero marami sa inyong mga senior ay hindi nagpapaaraw o laging nakatago sa bahay. Ang mga bobo, tapinusahan at limes ay hindi nakakapagprotekta sa vitamin D. Ang kakulangan sa vitamin D ay nagiging myosteatosis, kung saan ang kalamnan ay pinapasukan ng taba. Nagiging parang low quality na corned beef ang hita nyo, puro taba, walang laman. Ang vitamin D ang nagbabalik ng tono ng kalamnan, pero kailangan nyo ng K2. Kung iinom kayo ng D3 ng walang K2, ang calcium ay pupunta sa ugat at magpapatigas nito, imbes na pumunta sa buto. Kumain ng taba ng isda, atay o maghanap ng supplement na may D3 at K2. Pang-apat, at ito ang pinakamahirap, baguhin ang paraan ng paggalaw. Hindi sapat ang paglalakad sa mall. Kailangan nyo ng resistance training. Huwag mag-alala, hindi ko kayo papapuntahin sa gym para magbuhat ng bakal. Ang inyong katawan at ang gravity ang inyong gym. Tandaan ang test sa silya kanina, iyan ang inyong ehersisyo. Habang nanonood ng paborito nyong teleserye, tuwing commercial break, tumayo at umupo ng 10 beses. Dahan-dahan ang pag-upo, huwag babagsak. Ang tensyon na yan ang gigising sa natutulog nyong kalamnan. Kung masakit ang tuhod dahil sa rayuma, humawak sa mesa, pero ituloy ang pagkilos. Ang synovial fluid na nagpapadula sa tuhod ay lumalabas lang kapag gumagalaw ang kasukasuan. Ang sobrang pahinga ay lason sa rayuma. Panglima, ang omega-3 fatty acids. Ang pagtanda ay kasama ng pamamaga o inflammation sa loob ng katawan. Ito ang apoy na sumusunog sa inyong lakas. Ang omega-3 ang pamatay sunog. Pinapaganda nito ang pagtanggap ng kalamnan sa protina. Kumain ng bangus, lalo na ang tiyan, sardinas o tamban. Ang mga isdang ito ay mura at sagana sa omega-3. Kung hindi mahilig sa isda, uminom ng fish oil supplement. Ito ay langis para sa inyong kalawangi na kasukasuan. Makinig kayo sa akin bilang kaibigan. Alam kong mahirap baguhin ang nakasanayan sa edad na 60 o 70. Masarap ang kape at pandesal lang. Pero ang sarap na iyan ay panandalian. Ang kapalit ay taon ng pagdurusa sa kama. May tinatawag na point of no return. Ito yung punto na sobrang hina na ang kalamnan na hindi na kayang bumangon ng pasyente para mag-ehersisyo. Wala na siyang lakas para magsimula. Huwag niyong hintayin na umabot kayo doon. Habang nakikinig kayo sa akin, may pag-asa pa. Huwag niyong isipin na gusto ko lang kayong pahabain ang buhay para magdusa. Ang gusto ko ay kalidad ng buhay. Gusto kong kayo yung lolo o lola na nakikipaglaro pa ng basketball sa apo o nakakasayaw sa piyesta, hindi yung pinapalitan ng diaper at nahihiya sa sariling mga anak. Ang buhay ay matigas pero maganda kung may lakas kayo. Magsimula sa maliliit na hakbang, 1 itlog sa almusal, 5 tayo-upo sa silya, sapat na tulog sa gabi dahil doon nag-aayos ang katawan. At huwag mag-isa. Ang kalungkutan ay nakakamamatay. Yayain ang kumare o kumpare na mag-ehersisyo. Ang inyong katawan ay kamangha-mangha. Kaya nitong magpagaling kahit 90 anyos na kayo. Mabagal, oo, pero gagaling. Sundin nyo ito at sa loob ng 2 linggo, mawawala ang hingal, babalik ang sigla. Kayo ang kapitan ng inyong barko. Ako ay tagabigay lang ng mapa. Simulan nyo na ngayon. Tumayo ulit sa silya. Ramdam nyo ang init sa hita. Iyan ang pakiramdam ng buhay.